Hello water sign, hello Pisces, Scorpio, and Cancer. Welcome dito sa aking channel. Alamin natin kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay para sa araw na ito, January 11, 2024, para sa lahat ng water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay. Water sign, may nakikita tayo dito na posibleng may edad na, babae or lalaki sila. So, it's a partnership between two individuals. Wala namang sinasabi dito kung, tawag dito, wala namang sinasabi kung, kahit sabihin natin na female ito, man ito, wala namang gender yung tarot. So, posibleng, sorry, dalawang taong nagmamahalan sila or dalawang taong gustong magsimula ng business or gustong magsimula ng pamilya. So, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, may dalawang taong involved dito na posibleng nag-iisip sila na lumipat ng bahay. Yung iba dito nag-iisip na magpa-renovate ng bahay, bumili ng bahay, magpatayo ng bahay, or bumuo ng sariling pamilya, magpakasal, magsama, mag-live-in, or gano'n pa man. So, pwedeng ikaw ay nasa malayong lugar or nasa Pilipinas, or yung other person na to is nasa ibang bansa. Pero ang pinaka visible dito is medyo may edad na yung isang individual dito. Okay? So, yun. Water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, January 11. Ano ba ang messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat? Water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay. Sa araw na ito, may posibilidad na may iba na magpapahinga lang. May iba sa inyo dito na mag-i-stay lang sa bahay nila. Magpapahinga, mag-iisip, mag-meditate, mag-contemplate. Or yung iba sa inyo dito is gustong lumagay sa tahimik. Like, eto sila. May relationship ditong to the next level. Or meron ditong individual na ang priority niya is yung tahimik na buhay, tahimik na relationship, tahimik na trabaho, tahimik na kapaligiran, tahimik na bahay. So, yun ang nakikita natin na priority ng individual na yan. Okay. Reverse na Knight of Pentacles. Sinasabi ng Barasay dito na posibleng naghihintay ka siguro ng bayad sa'yo sa utang. If for example, may utang sa'yo ang isang individual, sinasabi ng Barasay dito na naghihintay ka ng message, chat, or call kung kailan ito magbabayad sa'yo. But, unfortunately, sa araw na ito, ikalma mo yung sarili mo kasi wala kang matatanggap na message, chat or call or kung ano pa man siya na pwedeng tungkol dito sa perang ito. Okay. So, kung makikita mo, reverse din to na Strength card and then Emperor. So, mag-iingat tayo kasi sa araw na ito, posibleng matrigger yung emotion mo. Pwede kang magalit, pwede kang mainis, pwedeng gumawa ka ng isang desisyon na hindi mo pinag-iisipan. Mag-iingat ka today dahil yun, if for example disappointed ka kasi may in-expect kang bayad sa'yo sa utang or sweldo mo and then hindi na ibigay sa'yo, so posibleng yun ang maramdaman mo. So comment down below if resonated ka. Iwasan mo lang kasi reverse siya, iwasan mo lang yung padalos-dalos ka ng decision making dahil sa galit ka, nainis ka, or may gusto kang sabihin, or disappointed ka. So, yun lang ang kailangan natin. Strength card, reverse siya. May iba sa inyo dito na parang, yun, medyo hindi maganda yung pakiramdam. And, siguro, mas prefer nilang mag-stay na lang sa bahay, magpahinga. Kasi hindi maganda yung pakiramdam nila. Meron ditong naghihintay ng, like for example,
ang tagal yun ang naghihintay kung kailan makukuha kung ano itong manifestation sa buhay, relationship, money, career. And sinasabi ng baraha na mayroon ka ditong King of Cups na kailangan mong kalmahin ang iyong emosyon. Kalma lang kasi darating, kung yan ay para sa'yo, darating daw yan. Okay. So, nakikita din natin ngayon na may iba sa inyo na walang focus. So, siguro hindi makapag-focus ngayon dahil masama ang pakiramdam, masakit yung ulo, masakit yung katawan, or mas gusto na lang nilang magpahinga muna. So, hindi sila masyadong occupied sa araw na ito, or hindi sila masyadong busy kasi yung iba magpapahinga, matutulog lang sa maghapon. Okay. May posibleng good news din dito. So, may mga balita din na posibleng dumating sa'yo. It's a good news card ito na sinasabi na may magandang balita, mensahe, chat, call, or yun, ibabalita sa'yo na posibleng magdadala sa'yo ng celebration. So, for example, ikaw ay imbitado sa isang kasal, sa isang binyag, sa isang okasyon, or posibleng, ang good news nito is pwedeng magdala sa'yo ng celebratory energy. So, may good news galing sa asawa mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend, or kung saan pa man. So, posibleng ang good news nito is galing doon sa kapamilya mo na nasa malayong lugar, or tungkol ito doon sa mga taong kakilala mo from your past. So, nakikita natin dito na may magbabalik sa buhay mo. Pwedeng maraming tao ang gustong bumalik sa buhay mo. May mga taong pilit mong iniiwasan, pero parang hindi mo maiiwasan, kahit iwasan mo na, kasi gusto nilang bumalik sa buhay mo. So, ipipilit nila yung sarili na sa'yo, or siguro since wala ka namang control sa sitwasyon, kahit iwasan mo, papasok pa rin sila sa buhay mo. May iba talaga dito na sobrang pagod ngayon. So, mapapagod sila, siguro sa paghihintay. And medyo malungkot yung iba sa inyo dyan, lalo na kung nag-expect ka ng bayad sa araw na ito. January 11, yun yung sabi sa'yo na babayaran ka pero hindi ka binayaran, so medyo malungkot ka. Okay, meron ditong the World Card and Chariot. So nakikita natin dito na maganda itong barahang to kasi lahat sila major arcana, 3 cards. So may tatlong posibleng major happening sa buhay mo na parating ngayong taong 2024. So, medyo nararamdaman mo na. Unang-una, may mga travel tayo dito na posibleng matuloy na. Pangalawa, may trabaho, may business. Yung iba sa inyo dyan, gustong magsimula ng business, mag-research ka na. And dito naman contract, may finish contract, may tapos na yung pinapagawang bahay, tapos na yung kontrata, tapos na yung trabaho. Moving forward na tayo sa new beginnings. Okay? So, yan ang sinasabi guys ng baraha sa inyo. And yun, kung may iba sa inyo na masama ang pakiramdam, pagod, kailangan magpahinga, take care of your body, take care of your health. Okay? Thank you guys. Bye!